lahat ng mga tatakbo sa eleksyon sa midterm mag-undergo ng credible drug test. Kaso mahal daw ang hair follicle. Ang isang process daw, hindi ko alam kung tama, nasa 10 to 15,000. Eh di kung libo-libo ang mga kandidato, malaki ang gastos. Ginagamit nila na rason yon. So kung ang kaya ng COMELEC ay urine test, on the spot kaagad, wag lang i-announce, on the spot. So kami po ay nagpapasalamat na binuksan nyo po ito, pero mahalaga po yon sapagkat hanggang ngayon, yan ang pinakamalaking issue na iniiwasan ni Presidente Marcos na sagutin. Siya ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, nakasalalay sa kanyang mga kamay ang seguridad ng buong bansa at ng mamamayan. Dapat manindigan siya, buksan niya ng transparent ang pagkakaroon ng credible, scientific na drug testing hair follicle level. Walang mawawala sa kanya. Kapag napatunayan niya on the spot, sa harap ng taong bayan, sa Malacanang man yan o sa Luneta, matatapos ang issue. Pero pag hindi, ang moral authority niya will remain in question. Nakarinig ba kayo sa time ngayon kung bakit tahimik ang traditional media? Except SMNI. Yes. Except you, right? Pero sino ang pinaka-maingay at sino ang pinaka-matatapang sa panahong kailangan ang tapang? Vloggers! Kayo. Ngayon naghihigil ako anong gagawin natin sa mga vloggers, anong mga kailangan nila. Ang tanong ko is, ano ang kailangan nila? I will not assume na alam ko ang kailangan nyo, but this is a participative democracy. Yes. You came to Congress to tell us what you need and let's discuss about it. Yes. Pero simple lang naman tatalino nyo dito, di pag-usapan natin kung anong kailangan nyo. And you will be included in the program. Attorney, ang kailangan po talaga ng mga vloggers ay yung nasusulat sa Constitution. Na ipatupad po natin yung freedom of speech. Yun, na hindi kayo hinaharas. Hindi kami sasaktan. Marami mga Ang freedom of speech, ang freedom of expression are constitutionally mandated. Dapat nirespeto yan ng gobyerno. Sa mga panahong hindi siya nirespeto, hindi kailangan ng batas dyan. Kailangan yung tapang pag-isip, sabi ko kanina. Because nobody stopped you from being free. Yes. Eh, yung mga ibang traditional mass media, something stopped them from being free. Corporate interest. So dito siyempre kayo nagsimula kayo, ang advocacy niyo is to inform the people of your opinion of what's happening. You are here because you believe in the freedom of the press, the freedom of expression, yes. And you continue doing that. If you need protection, probably legal protection is something that we can help. Yes. Yun, legal support. Thank you. Palakpakan natin sa attorney, mga kababayan. Ayos, legal support. Ayun. Okay, so, nung unang panahon, nung unang President Marcos, bakit siya tumagal ng 20 years, 20 plus years? Kasi wala pang internet noon. So kung sino yung kinontrol niya ang media noon. So lahat yan, hindi lumabas yung mga balita. So kami, na ako lumaki martial law baby ako. Kung ano lang sinabi ng Inquirer, anti-Marcos dati ang Inquirer, etc. All of that. No? Kung ano sinabi ng mainstream media, yun ang pinaniniwalaan namin. Pero ngayon, napakaganda. Napakaganda kasi nandyan kayo. Katulad namin, nagkakaintindihan tayo kasi pare-pareho tayo dito. Sino ba may pera dito? Diba? Wala kaming yung sinasabi ni Martin Romualdez noon na in order to the entry fee for Congress is $500 million pesos. I heard him say that. No? Wala pong may ganyan sa amin. Ang maibibigay lang namin, maibibigay ko lang ay yung track record ko na ako'y nagsilbi ng integridad at hindi ako nagnakaw sa Pilipino. Kayo din ay gayon din kayo, diba? Hindi ninyo kailangan ng pera para gawin ninyo ito para sa ating bansa. At bakit natin ito ginagawa? Para sa ating mga anak at sa salinlahing Pilipino. So pag years from now, pagpatay na tayong lahat, our children will look back on this time and they will see na ipinaglaban natin sila. No, at hindi natin kinailangan na bayaran tayo. Yun yung sinasabi ni Atty. Pasantog, natawa ako dahil sinabi niya, kinikwento niya sa akin, may nag-o-offer ng milyon-milyon para magpakaupo sa Epanao sa Bayanan. Ang sabi niya,
Ang hindi nila naiintindihan ay prinsipyo. So yun yung ipinaglalaban natin dito. Napakasarap mamuhay nang meron kang prinsipyo at meron kang pagmamahal sa bayan. So ako'y nagpapasalamat sa inyo kasi kayo na lang talaga ang lumalaban. Kayo yung kailangan ng Pilipinas ngayon. Ang katotohanan ay napaka makapangyarihan. Diyan natin napabagsak ang CPP, NPA, NDF nung sinabi natin na ang Makabayan Bloc ay CPP, NPA, NDF na dati walang nagsasabi. Pero dahil dyan tuloy-tuloy na naipabagsak natin, nagsabi na ng katotohanan. Pero maraming ibinato, pero tumayo ka lang. Diba? Kunin mo lang lahat ng ibabato. Kayo ay binabato din kayo. Diba? Binabato kayo. Lahat tayo ay nagbabayad para sa ating kalayaan. Ganun naman tayo. Ganun naman ang kwento ng Pilipino. Duyan tayo ng mga magigiting. So I'm very, very proud of you and I'm very grateful for everything that you do. Sa panghuli, kung wala nang tanong, Meron pa last. okay. Susuportahan ba ninyo kung sakasakaling maupo na kayo sa Kongreso? Susuportahan ba ninyo yung panukalang batas na isinusulong ni Congressman Pulong Duterte, yung hair follicle drug test? At live sana. Oo, ako. Sumagot na. Ikaw si Atty. Basantog na muna paunahin namin. Yan, go ahead, Atty. Basantog. Ang janitor ng pamahalaan, pagpapasok ka sa gobyerno, magsasubmit ka ng drug test. Being leaders of the country, you start from the top. Hindi mo dapat requirement yan ng mga janitor lamang, ng mga ordinary manggagawa ng gobyerno, but it should be a requirement for all. Unang-una, kuha ka ng lisensya ng baril. Kailangan mo ng drug test. Ang tao na magmamando sa lahat ng may mabaril sa Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines, hindi siya dapat exempted. Kukuha ka ng nyong para sa mga yan, dapat hindi ka rin exempted. So it means that the issue of drug is something that's important to us. Kasi kung ang janitor kailangan niya ng drug test, bakit hindi yung mas mataas pa yung posisyon? So, in the same manner that it was imposed by Congress, we should also demand Congress and all government agencies, including elected officers, to undergo drug test bago makakuha ng kahit anong government position. We will do that. We will support that. We will start. No? Kung kailan man tayo, kailan Kami mismo, tatlo kami mismo handa kami magpa-drug test. During the, before the campaign period starts, we will do that. Wow! In public. Wow! Palakpakan natin! Hindi, kung hair follicle, hindi sa akin DNA. Hindi, sa balay mo sa Blood, whatever. kilikili. Whatever. Kapag ka ang isang Tama ko. kapag ka ang isang ama ay drug addict, di ba? Sinisira niya yung Pilipinas, ay ang kanyang pamilya. Pero kapag ka ang isang kongresista ay drug addict, distrito niya sinisira niya. So, sunod-sunod yan. At saka syempre, since magkakatipid ang mga bituka natin lahat sa ayaw at gusto natin, lahat tayo nasisira kapag ka ang leader ay lulong sa droga. So napakahalaga na panukala yan. At gustong-gusto namin yan kasi dapat pag ikaw ay naging leader, you have to be at your best self. Correct. Agree. At ang aming challenge, dapat before ang campaign mag-start para mag-cleanse pa, lahat ng mga tatakbo sa eleksyon sa midterm, mag-undergo ng credible drug test. Kaso mahal daw ang hair follicle. Ang isang process daw, hindi ko alam kung tama, nasa 10 to 15,000. Eh di kung libo-libo ang mga kandidato, malaki ang gastos. Ginagamit nila na rason yon. Pero para sa akin, mahalaga po yon. Ang drug testing as a mandatory requirement, sabi ni Atty. Basantog, sa lahat ng mga nasa gobyerno, including nasa media. Ang lahat ng mga nasa media at ang lahat na mayroong kinalaman sa kabutihan ng mamamayan ay dapat nagsasubmit voluntary ng kanyang sarili na siya ay may integridad, matino at maayos. Agree ako dyan. So kung ang kaya ng COMELEC ay urine test, on the spot kaagad, wag lang i-announce, on the spot. So kami po ay nagpapasalamat na binuksan nyo po ito, pero mahalaga po yon sapagkat hanggang ngayon, yan ang pinakamalaking issue na iniiwasan ni Presidente Marcos na sagutin. Siya ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, nakasalalay sa kanyang mga kamay ang seguridad ng buong bansa at ng mamamayan. Dapat manindigan siya, buksan niya ng transparent ang pagkakaroon ng credible, scientific na drug
testing hair follicle level. Walang mawawala sa kanya. Kapag napatunayan niya on the spot, sa harap ng taong bayan, sa Malacanang man yan o sa Luneta, matatapos ang issue. Pero pag hindi, ang moral authority niya will remain in question. Yun po ang ating panawagan. At ang panghuli, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat kayo po ang magiging daluyan ng pagtindig ng Ipanaw Sambayanan. Kayo po ang maging bahagi ng paglalakbay na ito. Kayo po ang maging boses namin sa malawak na hanay ng mamamayan sa buong bahagi ng daigdig at buong bahagi ng buong bansa. Maraming salamat. Magsisimula ang politika ng transformasyon sa araw na ito sa Ipanaw Sambayanan. Mabuhay po kayo. Yes! Salamat natin ang Ipanaw Sambayanan.